nagpapalusot siya dyan sa ginagawa niya. Siya yung dinidiin nyo! Eh, hindi nga nagtagal ng probinsya yan! Ano na naman yun? Bukas ang libing ni Claire. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Hindi naman kita ituturo eh. Bakit po nakaayos kayo? Ngayon kasi ang libing ni Claire. Eh, pwede po ba ako sumama? Baka magkita pa kayo ni Isabel. Pero gusto ko makita si Claire. Naghihintay na daw si Tonet sa sementeryo. Halika na. Siguro naman ngayon, ha? Naniniwala ka na sa akin. Nakalimaw talaga yung apo mo. At hindi siya dapat nakilalanin na anak ni Isabel. Prof, nagmasid na ako dun eh. Mukhang wala naman. Dapat na andito siya. Ito ang libing ng taong nagligtas sa kanya. Dapat lang, magbigay pugay dito ang babae ahas. May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Isabel, hindi si Eliana ang kumagat sa papa mo. Okay lang naman kasi kahit halimaw yung tingin sa akin ng mga tao eh. Wala yung taong mahalaga sa akin. Namatay ang anak natin dahil kay Eliana. Tapos ngayon, pinoproteksyonan mo pa rin siya. Kung ayaw mong tanggapin ang katotohanan, huwag mo akong idamay. Pilit kong kinakausap si Isabel para yun yung makinig sa akin. Ayaw niya maniwala sa sinasabi ko. Magulang kayo ni Claire. Hanggang doon na lang yun. Mabuti nga nangyari ito para makabalik na kayo sa dati niyong buhay. Komplikado naman kasi yung nagmumukhang dalawang pamilya niyo. Pagbabayarin kong walang yung Ilyana na yan. At ang kakampal niyang ahas. Nangako ako sa'yo, Eliana, na poprotektahan kita. Tutuparin kayo. Ha? Salamat po, Ma'am Isabel. Eliana. Mahal, gising ka pa. Hindi ko pa natutulog. Uy. Anong umiyak? Sige na, sabihin mo na siya. Nandito lang naman ako para makinig eh. Abo, ang hirap-hirap pala sa pakiramdam yung pagbibintang ka sa kasalanan hindi mo namang ginawa. Ang hirap, lalo na yung taong galit na galit sa'yo. Yun pa yung taong mahal na mahal mo. At siya pa yung taong totoong nagmamahal din sa'yo. Bait-bait sa akin ni Ma'am Isabel dati. Pero ngayon wala na. Kung meron man ako pangarap na maging nanay, siya yung gusto kong maging nanay. Pero ngayon wala na. Wala na siya pagmamahal sa akin nga po. Hindi ko alam sasabihin ko sa'yo, Eliana. Kung pwede ko lang kunin lahat ng sama ng loob mo, gagawin ko. Kung pwede nga lang ako na lang yung masaktan eh. Kasi mas nahihirapan ako nakikita ka nagkakaganito. Anak, hindi na muna ako sasama sa shop, ha? Dito muna ako kay Eddie. Sige po, Mama. Babalikan ko kayo mamaya para palitan ko po kayo sa pagbabantay kay Papa. Tapos, at makapagpahinga rin kayo sa bahay. Oo, sige, pasok na ako, ha? Sige po, Ma. Basti, ikaw na muna ang bahala sa shop. Saan ka pupunta? Naisip ko lang kasi na ngayon na nailibing na si Claire, gusto kong pagtuunan ng pansin. Si Papa, gusto kong bigyan ng hustisyang nangyari sa kanya. Isabel, hindi kita maintindihan. Kailangan pagbayaran ni Eliana ang krimeng ginawa niya kay Papa.
ka na. Kaugnay sa pagkakomatos Sandali lang, Gabo. si Don Eddie Cascabel, formal na nagsampa ng kaso ang kanyang anak na si Isabel Peña Reyes laban kay Eliana na mas kilala ng publiko sa tawag na Serpentina Girl. At ito ang aming panayam. Gabo, sandali lang. Ay, gusto ko pakinggan yung sasabihin ni Ma'am Isabel. Kung sino man po ang makakapagbigay po ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Eliana, humihingi ho kami ng tulong sa inyo. Tulungan niyo po kami. Gusto ko hong mabigyan ng hustisya ang nangyari po sa aking papa. Huwag ko kayong tumulad sa akin na nagpadala sa maamong mukha ni Eliana. Kailangan hong maparusahan ang halimaw na yan. Sabi sa'yo, huwag mo nang panoorin eh. Nga na makinig ka sa akin. Hindi ka halimaw. Alam mo naman yung totoo, di ba? Ang babagal mo kasi! Baka mamaya yan, maunahan tayo ng pulis kay Eliana! Profesor, hindi talaga sumulpot sa sementeryo eh. Kita niyo naman, hanggang sumunod na umaga ako nagkabang doon pero wala pa din. Basta! Bantayan nyo ang bahay ng mga Cascabel! Pati na rin ang bahay ng mga Poblete! Baka lumapit pa rin doon si Eliana. Professor, hindi na lalapit yan sa mga Cascabel. Hoy, sino ba bossing dito? Di ba ako? Basta gawin nyo na ang inuutos ko! Sino? Lumiliit na ang mundo mo, babaeng ahas. Pagkikita pa rin tayo. Ma! Dad! May bisita po kayo! Sino? Ano, Ma? Mga pulis. Ano? Pulis? Boss, ano yun? Mr. Poblete, may search warrant kami para halugugin ang bahay niyo. Search warrant? Para saan ho? May nakapagsabi na dito nagtatago yung babaeng suspect sa nangyari kay Mr. Cascabel. Yung babaeng ahas. Eh, sino naman ho nagsabi sa inyo niyan? Ako. Ma'am, clear ho. Sir, marami akong salamat sa kooperasyon niyo. Kasi sa susunod pwede, siguraduhin muna, ha? Ang pagdududa bago magulo kasi nakakahiya ka. May grand entrance kapag nalalaman. Wala naman nangyari. Eman, hindi niyo naman ako masisisi na pag hinalaan ko kayo na kayo nagtatago kay Eliana. After all, hindi ba, Nora? Kayo ang matagal na nakinabang kay Eliana. Eh, wala nga dito. Ang kulit ng lahi mo. Ano ka ba? Sinabi na nga wala. Nora, tama na. Pasensya na sa inyo. Pero kung sino man ang nagtatago kay Eliana, handa kaming kasuhan sila. Kasuhan mo! Ma'am, ano ang plano niyo? Baka sa kabila nila itinago si Eliana. Meron din tayong search warrant para doon, hindi ba? Yes, ma'am. Good. Sige, dumiretso tayo sa farm. Halika na.
Kakabwisit, napakakapal ang mukha. May sirchwarat pag nalalaman. Eh, I know, napunta yun dito para tingnan yung mga designs natin. Alam mo kung bakit siya pumunta dito. Bakit? Gumagawa siya ng, paraan para makita yung asawa mo. Hoy, Eman, sabihan mo yung babae yan, ha? Tantanan ka na niya. Mahiyahiya naman ka mo siya. Alis lang, punta lang ako ng farm. Ba't ka pupunta ng parang pupunta tayo ng shop? Hoy! Hindi na yata mauubos yung mga humuhuli sa akin gamo. Kasi habang tumatagal, dumarami sila na dumarami. Lalo na ngayon, alam bilang may kambal akong ahas. Eliana. Ito lang yung tatandaan mo, ha? Hanggat magkasama tayong dalawa, hindi ko hayaang may makakuha pa sa'yo. Pangako ko yan sa'yo, Eliana. Salamat ka po, ha? Salamat, ha? Kapag nandyan ka, pakiramdam ko ligtas ako. Saka alam ko naman na hindi mo ko iwan kahit anong mangyari, di ba? Bah, hindi talaga. Basta ikaw, huwag kang bigla-bigla nawawala, ha? Huwag kang bigla-bigla nang iiwan. Eliana, pangako mo sa akin na ngayon magkasama na tayo. Hindi na tayo maghihiwalay, ha? Pangako ka po, hindi na. Wala naman ako ibang pupuntahan eh. Tsaka wala din naman ako ibang masasabihan at matatakbuhan. Kundi ikaw lang. Puro mga statue mo itong mga nandito. Ganun o ba? Kasama ho sa warrant namin na i-search ang buong Islik Farm. Men, doon, sa taas. Yung ba doon? Sige, salugugin nyo. Sir, sigurado ako na nasa kwartong yan si Eliana. Wala akong tao dyan. Siguradong may susi ang pinto na yan. Sige na, buksan mo na. At kung hindi, mapipilitan kami na wasakin ang pinto na yan. Tingnan mo doon! Sir, negative, walang tao. Sarge, negative sa taas. Sir, wala rin po sa labas at sa ibang bodega. Sir, wala rin sa bodega. Paano, ma'am?
Walang tao dito. Siguro naman ay pwede na kayong malis. May hanap buhay kami kailangang patakbuhin dito. Pasensya na ho kayo, Mas Samuel. Ginagawa din lang namin ang aming trabaho. Maraming salamat. Ma'am, tayo na ho. Hatid ko na kayo sa labas. Ma'am. Eliana. Gabo. Eliana. Salamat. Oh. Buti pala. Nailipat kayo agad ni Itay. Okay lang ba kayo? Akala ko po mauhuli na kami. Sige, huwag kayo masyado maingay ha. Kasi nandiyan pa sila eh. Itay? Nakaalis na sila. Ay, salamat. Pero mas mabuti siguro ilayun niyo muna si Eliana. Hindi kasi malabong bumalik dito mga pulis. Sige ako. Mag-iisip ho ako. Pag-iisipan ko mabuti kung saan ko sila pwedeng ilipat. Eliana, okay ka lang ba? Magsisinungaling po ako kung sasabihin ko sa inyo oo. Alam ko po na matagal akong gustong hulihin ng mga pulis. Pero, pakiramdam ko po kasi, ngayong si Ma'am Isabel po yung gusto magpahuli sa akin. Parang, bigat-bigat po eh. Bigat-bigat sa makaramdam. Hindi mangyayari yun. Hindi ka nila mahuhuli. Pangako sa'yo. Hindi ko na po alam yung gagawin ko. Para mapaniwala ko sa Ma'am Isabel na inosente po talaga ako. Ayaw naman po niya makinig sa akin, tsaka sa inyo eh. Hindi na po yata maayos to. Ang kailangan natin, kailangan lang natin maghanap ng ebidensya. Ebidensya na magpapatunay na totoo yung sinasabi mo. Para maging malinaw kay Isabel, mga pulis, at sa lahat ng tao na inosente ka. Kahit sinabi ni Minerva, kahit itinanggi niya to lahat, sa'yo pa rin ako naniniwala. Ang kailangan ko lang gawin ay mahanap yung ahas niya. Saan kaya niya itinago yan? Mga Eman, pasensya na po kayo kung pati kayo nadadamay sa gulo ko, ah. Wala ka naman dapat hihingi ng pasensya. Di ba ang sabi ko sa'yo, hindi kita pababayaan? Mga Eman. Salamat po, ah. Salamat po sa patuloy niyo pag-aalaga sa akin at paniniwala. Sana po balang araw makabawi ako sa inyo sa mga kabutiang ginagawa mo po sa akin. Dito lang kayo muna, ha? Kahanap ako ng lugar na pwede niyong tuluyan. Sige, sir. Ako na muna magbabantay kay Eliana. Sige, Gabo. Sasiguraduhin mo lang, huwag mo siyang pahabayaan, ha? Bantayan mo siya mabuti. Huwag mo siya iwanan mag-isa. Opo, sir. Salamat po, Eman.
Saan na kaya tayo mapupunta na, ha? Saan kaya tayo lilipat ni Mang Eman? Kahit saan naman yan, siguradong hindi pa rin tayo makakalabas. Mukhang nasasanay na nga ako na eh. Siguro dapat na nating tanggapin na ganito talaga yung buhay natin. Na kahit kailan, hindi tayo pwedeng mabuhay ng normal. Kasi hindi naman tayo normal eh. Hindi ako normal na. Meron namang mga taong nagpaparamdam sa atin na normal tayo. Si Mang Eman, si Gabo. Magtago ka muna na ha. Nandiyan na yata si Gabo. Ay, Gabo, nandiyan ka na pala. Bakit? May problema ba? Mami Nerva? Nasaan si Minerva? Wala ba siyang sinasabi sa'yo, Nora? Tungkol saan? Kung may tinatago siyang ahas? Eliana, tara na! I'm sorry. Hindi pa rin namin nahanap si Eliana. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi pa siya napapakulong. Gabo! Tayo pupunta, Gabo! Hanggat kasama mo ako, walang mangyayaring masama sa'yo. Kumapit ka lang, ha? Kaya ba natin ipakulong ni Isabel ang sarili niyang anak? Kapag nalaman niya ang totoo, sigurado kung hindi niya gagawin to. Eh kaya nga hindi niya dapat malaman ng totoo eh. Eliana! Bumalik ka dito! Kailangan kong makita ang ahas. Pag-asa,